Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2751. Itong nguyan ay isang basura lang. To think na malaki ang tiwala sa kanya ng royal brother ko noong nabubuhay pa siya. To think na matatalo siya sa ganoong laban. Galit na sabi ni Prinsesa Chi sa karwahe. Masasabing si Wu Yan ang nag-iisang naging dahilan upang maging ganito ang Great Lu Empire. Kailangan niyang pasanin ang maraming responsibilidad. Higit pa rito, naghinala pa si Prinsesa Chi na si Wu Yan ay may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Si Prinsesa Chi ay walang magandang impresyon kay Wu Yan sa simula. Ngayong nakatagpo na siya ng ganoong sitwasyon, mas malala pa ang impresyon nito sa kanya. Kamamatay lang ng aking maharlikang kapatid at hindi na siya makapaghintay na umakyat sa trono kasama ang batang iyon. Hindi ako naniniwala na hindi siya naghihinala. Sabi ni Princess Chi. Si Prinsesa Chi ay palaging galit at nalilito tungkol sa pag-akyat ng ika-11 prinsipe sa trono. Sa kanyang pananaw, hindi dapat ang ika-11 prinsipe ang umakyat sa trono. Mayroong maraming mga tao na mas kwalipikado kaysa sa kanya upang magmana ng trono. Kahit anong tingin niya dito, hindi dapat bata ang umakyat sa trono. Ang ika-11 prinsipe ay nagawa lamang magmana ng trono dahil mayroon siyang suporta ni Wu Yan. Naramdaman ni Prinsesa Chi na ang paraan ni Wu Yan sa pagwawalang bahala sa edad at direktang paghirang sa taong gusto niya bilang emperor ay labis na labis at hindi dapat ginawa. Kung siya ay nasa Imperial Palace sa oras na iyon, hindi siya sasang-ayon sa mga aksyon ni Wu Yan. Kailangan pa nating imbestigahan ng maigi ang bagay na ito. Sinabi ni Huang Feng, dahil pinaghihinalaan mo na ang iyong maharlikang kapatid ay namatay ng hindi natural na kamatayan, kailangan nating hanapin ang tunay na mamamatay tao. Manam, tumango si Princess Chi. Kahit na kinasusuklaman ni Prinsesa Chi si Wu Yan at seryosong naghinala na ang pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid ay kamag-anak ni Wu Yan, gusto rin niyang makarating sa ilalim ng usaping ito. Sa ganitong paraan, talagang maipaghiganti niya ang kanyang maharlikang kapatid at mapipigilan ang tunay na mamamatay tao na makawala dito. Bago nakarating sina Huang Feng at Princess Chi sa Imperial Capital ng Great Lu Empire, nakatanggap si Wu Yan ng balita na pumasok si Princess Chi sa pass. Ang balitang ito ay ipinadala ng general na nagbabantay sa hangganan. Dahil ang bagong emperador ay dati nang naglabas ng kautusan na si Prinsesa Chi ay hindi papayagang makapasok sa pass, ang general ay natakot na siya ay madawit pagkatapos na papasukin si Prinsesa Chi kaya't siya ay direktang nagsumbong kay Wu Yan at sinabing ang kanyang mga nasasakupan ay pinapasok si Prinsesa Chi dahil sa kanilang kapabayaan. Pagkatapos niyang malaman, nagpadala siya ng mga tao para habulin si Prinsesa Chi habang nag-uulat ng balita. Maliwanag, kahit na pinayagan ng Guardian General na ito na makapasok si Prinsesa Chi, hindi siya nang ahas na saktan si Wu Yan. Kaya naman nakaisip siya ng ganoong plano. Kahit na si Wu Yan ay napakalakas na ngayon, ang Guardian General ay hindi gustong ma-target. Nagulat si Wu Yan nang marinig niya ang balita. Hindi niya inaasahan na papasok si Prinsesa Chi sa oras na ito. Akala niya ay nasa Yuanfeng pa rin siya ng kanyang imahinasyon. Tuldok. Hindi kaya bumalik siya para hanapin ang pumatay sa kanyang maharlikang kapatid. Nakonsensya si Wu Yan, kaya ito ang unang posibilidad na pumasok sa isip niya. Habang pinag-iisipan niya ito, mas malamang. Nagsimula siyang mag-alala. Nang dakila. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Prinsesa Chi. Talagang nagkaroon siya ng magandang relasyon sa isang mahalagang opisyal ng bansa ng Yuanfeng. Kung gumamit si Prinsesa Chi ng pillow talk para magkaroon ng puot ang general na iyon sa Great Lu Dynasty, tiyak na hindi ito magandang balita para sa Great Lu Dynasty. Sa makatuwid, nadama ni Wu Yan na hindi niya dapat ipaalam kay Prinsesa Chi ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Gayunpaman, kahit na ginawa niya ito ng maingat, walang sinuman ang makagarantiya na walang mga butas. Mabuti kung ang mga ministro sa korte ng imperial ay hindi maglakas loob na mag-imbestiga, ngunit kung talagang mag-iimbestiga si Prinsesa Chi, hindi maganda kung may nalaman siya. Sa makatuwid,
Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nadama ni Wu Yan na ang pinakamaaasahang paraan ay upang pigilan si Prinsesa Qi na makarating sa Imperial Capital at bumalik sa Imperial Palace. Malinaw na imposibleng hikayatin si Prinsesa Qi na huwag nang bumalik. Sa makatuwid, mayroon na lamang isang paraan na natitira, at iyon ay ang pagpatay kay Prinsesa Qi. Kung ito ay sa nakaraan, maaaring hindi nang ahas si Wu Yan na ay patong ang kanyang mga kamay kay Prinsesa Qi. Kung tutuusin, isa siyang prinsesa. Kahit na siya ay nagpakasal sa malayo, siya ay isang prinsesa pa rin ng Great Lu Empire. Gayunpaman, iba na ngayon. Nakapatay na siya ng isang emperador. Matatakot ba siyang pumatay ng isa pang prinsesa? Ito ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, pagkatapos gumawa ng desisyon, hindi na nag-atubili si Wu Yan at agad na nagpadala ng mga lalaking nagsasakripisyo sa kanyang tirahan upang patayin si Prinsesa Qi. Dapat niyang patayin si Prinsesa Qi bago siya makarating sa Imperial Capital. Ayon sa ulat mula sa general na nagbabantay sa hangganan, mayroon lamang isang bantay sa tabi ni Prinsesa Qi maliban sa isang katulong ng palasyo. Malamang na hindi masyadong malakas ang mga guard. Walang masyadong pagdududa si Wu Yan na kaya niyang patayin si Prinsesa Qi. Ang ruta mula sa hangganan hanggang sa Imperial Capital ay karaniwang naayos. Hanggat hindi tatahakin ni Prinsesa Qi ang maliliit na landas, hindi magiging mahirap na tukuyin ang rutang tatahakin ni Prinsesa Qi. Dahil nasa karwahe si Prinsesa Qi, halatang imposible para sa kanya na tahakin ang maliliit na landas. Higit pa rito, hindi niya alam na papatayin siya nito at hindi magbabantay. Natural, hindi niya tatahakin ang mahirap na mga landas. Sa makatuwid, naramdaman ni Wu Yan na hindi masyadong mahirap na patayin si Prinsesa Qi. Matapos harapin ang potensyal na banta na si Prinsesa Qi, kinailangan ni Wu Yan na pag-isipan kung paano bumuo ng magandang relasyon sa bansa ng Yuanfeng. Bukod pa riyan, kailangan niyang pakilusan ang puwersang militar sa lalong madaling panahon upang sugpuin ang mga puwersang rebelde. Sinimulan na ni Wu Yan na bumuo ng magandang relasyon sa bansa ng Yuanfeng. Nagpadala na siya ng sugo sa bansa ng Yuanfeng upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban. Dagdag pa rito, dahil alam niya na si Prinsesa Qi ay may malapit na relasyon sa general ng bansa ng Yuanfeng, hiniling ni Wu Yan sa mga lalaking nagsasakripisyo na gawin ito ng malinis at maganda kapag pinatay nila si Prinsesa Qi. Hindi nila maaaring ipaalam sa iba ang tungkol dito. Kung hindi, maaaring makaapekto ito sa relasyon sa pagitan ng Great Lu Empire at ng bansa ng Yuanfeng. Ang mga usapin sa bansa ng Yuanfeng ay naayos na. Gayunpaman, mas mahirap na harapin ang mga puwersang rebelde. Natalo na si Wu Yan sa isang labanan. Bagamat naramdaman pa rin niya na ang mga rebeldeng puwersa ay hindi makakamit ang anumang mahusay, ang lakas ng mga rebeldeng puwersa ay tiyak na tataas ng husto pagkatapos nilang makuha ang mga probisyon na kanyang naiwan. Sa ganitong mga kalagayan, mas mahirap talunin sila kaysa dati. Sa pagkakataong ito, hindi handa si Wu Yan na mamuno mismo sa tropa. Sa halip, nagpasya siyang magpadala ng iba pang mga general. Ito ay hindi dahil napagtanto niya na hindi siya sapat na mabuti sa usapin ng militar. Sa halip, naramdaman niyang siya na ang hindi nakikitang emperador ng Great Lu Empire. Kailangan niyang harapin ang napakaraming mahahalagang bagay araw-araw. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at lakas sa mga puwersang rebelde. Maaari niyang ipaubaya ang mga ganitong bagay sa kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, ang mga rebeldeng puwersa ay hindi mahirap harapin. Kabanata 2752, May in sa unahan. Magpahinga tayo dyan mamayang gabi. Sa gabing ito, sina Huangfeng, Princess Qi, at Xiao Huan ay pumasok sa lungsod bago magdilim ang kalangitan. Nakahanda silang humanap ng bahay panuluyan na mapagpahingahan ng gabi at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay bukas ng umaga. Okay, ang buong paglalakbay ay inayos ni Huangfeng. Hindi ito tinutulan ni na Prinsesa Qi at Xiao Huan. Bagamat gusto ni Prinsesa Qi na agad na magmadali sa Imperial Capital upang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi makukumpleto sa isang araw. Mabilis na makapaglakbay si Huangfeng, ngunit sila ni Xiao Huan ay lumaki sa Imperial Palace at ang kanilang mga katawan ay mas mahina. Kaya naman, hindi kakayanin ng kanilang mga katawan kung maglakbay sila ng mahabang panahon.
Bumagal si Huang Feng dahil gusto niyang alagaan silang dalawa. Pasok ka. Nang makarating sa pasukan sina Huang Feng, Princess Chi, at Xiao Huan, isang waiter ang nagkusa na salubungin sila. May tumulong pa sa kanila na hilahin ang karwahe sa gilid. Sumunod silang tatlo sa waiter papasok sa inn. Ang unang palapag ay ang dining area. Napakaraming tao at malapit na ang hapunan. Gayunpaman, nang pumasok si Huang Feng, ang kanyang mga kilay ay hindi namamalayan. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan at pagkatapos ay pumasok kasama sina Princess Chi at Xiao Huan na parang walang nangyari. Makiupo ka rito. Dinala silang tatlo ng waiter sa isang bakanting mesa at tinanong, ano ang gusto mong kainin? Pwede kang umorder, sinabi ni Huang Feng kay Prinsesa Chi. Maaaring kumain si Huang Feng ng kahit ano, kaya ang gawain ng pag-order ng pagkain ay palaging ibinibigay kay Prinsesa Chi. Hindi tumanggi si Prinsesa Chi. Tila umiinom si Huang Feng mula sa kanyang tasa, ngunit sa katotohanan, binibigyang pansin niya ang bawat galaw sa kanyang paligid. Pagpasok pa lang niya, napansin ni Huang Feng na may kakaibang aura ang ilan sa mga tao sa hall. Malinaw na naiiba sila sa mga ordinaryong tao. Mayroon silang kaunting death aura at killing intent. Imposibleng magkaroon ng ganitong uri ng aura para sa mga ordinaryong tao. Bukod dito, hindi ito ma-detect ng mga ordinaryong tao. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay iba. Marami na siyang nakitang patay at marami na siyang napatay gamit ang sarili niyang mga kamay. Kaya naman, noong una siyang pumasok, napansin niyang magkaiba sila. Dahil dito, pinataas ni Huang Feng ang kanyang pagbabantay. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang pagkakakilanlan at layunin ng kabilang partido, hindi nagmamadaling kumilos si Huang Feng. Sana wala ka dito para sa amin, naisip ni Huang Feng sa sarili. Bagamat hindi siya kumilos ng maaga, tiwala si Huang Feng na maaalis niya ang lahat ng mga taong ito bago sila saktan. Maaaring napakalakas ng mga taong ito para sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Huang Feng, halatang hindi sila sapat. Tapos na akong umorder. Gusto mo pa bang umorder? Sabi ni Prinsesa Chi kay Huang Feng. Hindi na kailangan, sabi ni Huang Feng sabay wave ng kanyang kamay. Sa katunayan, napansin na ni Huang Feng na si Prinsesa Chi ay tila lihim na nagmamasid sa kanyang mga gawisa. Pagkain. Sa makatuwid, kahit na si Prinsesa Chi ang nag-uutos sa bawat oras, karamihan sa pagkain ay ang gustong kainin ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos mag-order si Prinsesa Chi, hindi na kailangan pang umorder si Huang Feng ng anupaman. Kinuha ng waiter ang menu at umalis. Bumulong si Prinsesa Chi kay Huang Feng, may problema ba? Napatingin si Huang Feng kay Prinsesa Chi nang may pagtataka. Napakaliit na ng kanyang galaw ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na mapapansin ito ni Prinsesa Chi. Ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay medyo mahusay. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang atensyon ni Prinsesa Chi ay palaging nasa kanya. Kahit na nag-order siya, karamihan sa kanyang atensyon ay kay Huang Feng. Bilang karagdagan, nakilala niya si Huang Feng sa panahong ito. Sa makatuwid, kahit na may bahagyang pagbabago sa mukha ni Huang Feng, mapapansin ito ni Prinsesa Chi. Walang anuman, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, hanggat siya ay nasa paligid, walang mangyayari. Ang mga taong iyon ay tumatalon lamang na mga clown sa kanya at walang dapat ikabahala. Okay. Bagamat na-curious siya sa natuklasan ni Huang Feng, dahil sinabi ni Huang Feng na wala iyon, hindi na masyadong inisip ito ni Prinsesa Chi. Matapos makipag-ugnayan kay Huang Feng sa panahong ito, nagkaroon ng malaking tiwala sa kanya si Prinsesa Chi. Dahil sinabi niya na ito ay wala, kung gayon ito ay magiging wala. Mabilis na inihain ang mga ulam ni Huang Feng at medyo masarap ang lasa. Gayunpaman, habang kumakain si Huang Feng at ang iba pa, napansin ni Huang Feng na biglang tumayo ang mga tao sa mesa at naglakad patungo sa direksyon ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang kanilang mga galaw mula sa gilid ng kanyang mga mata at nakita rin ang mga bagay na nakabalot sa itim na tela sa kanilang mga kamay. Nang maglakad ang mga taong iyon sa gilid ni Huang Feng at ilagay ang kanilang mga kamay sa itim na tela, nahulaan ni Huang Feng na dapat may mga armas sa loob. Siya ngayon ay may isang uri ng intuition patungo sa mga armas. Kahit na hindi niya nakita ang mga bagay sa loob ng itim na tela, nararamdaman pa rin ni Huang Feng ang pagkakaroon ng mga armas na iyon.
Si Huang Feng ay tiyak na ngayon na ang mga taong ito ay darating para sa kanila. Bagamat hindi niya alam ang kanilang mga pagkakakilanlan at kung sino ang nag-utos sa kanila, tiyak na sila ang kanilang pakay. Ramdam niya na habang papalapit ang mga ito sa kanya ay mas tumitindi ang balak na pagpatay sa kanilang mga katawan. Nang papalapit na ang mga taong iyon sa grupo ni Huang Feng at magbubunot na sana ng kanilang mga espada, biglang hinampas ni Huang Feng ang mesa sa harapan niya. Biglang tumalon ang mga chopstick sa mesa at lumipad palabas ang mga chopstick sa loob. Pagkatapos, muling iwinagayway ni Huang Feng ang kanyang kamay at ang mga chopstick sa loob ay lumipad patungo sa mga taong nasa likuran niya. Halos magkasabay ang ilang hiyawan. Dahil gustong malaman ni Huang Feng kung sino ang utak, hindi niya sila pinatay at sinaktan lamang sila. Siyempre, hindi magaan ang mga sugat. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay kahit na walang tigil ang pagsigaw ng mga taong iyon, patuloy pa rin ang pag-atake ng kanilang mga kamay. Hinawi na ang itim na tela, at talagang may mga longsword sa loob. Ilang mahabang espada ang hinugot at kumislap sa malamig na liwanag. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang tibay ng mga taong ito. Hindi siya naging madali sa kanila ngayon. Bagamat ayaw niyang patayin ang mga ito, tiyak na hindi mababa ang mga pinsala. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makayanan ang ganoong uri ng sakit, ngunit ang mga taong ito ay talagang nakapagtiyaga at naglunsad ng mga pag-atake. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa paligid. Nang makita ng mga bisita sa unang palapag ang eksenang ito, lahat sila ay naghiyawan at gustong tumakbo palabas sa takot. Para naman kay Prinsesa Chi at Xiao Huan, bagamat may kaunting gulat sa kanilang mga mukha, ang kanilang pagganap ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa bagay, marami na silang na-encounter na panganib dati, kaya wala lang ang eksenang nasa harapan nila. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay nasa tabi nila si Huang Feng. Naniniwala sila na hanggat naririto si Huang Feng, hindi sila sasaktan ng mga taong ito. Iyon talaga ang nangyari. Bagamat sumugod ang mga taong iyon patungo sa grupo ni Huang Feng, hindi pa sila nakakalayo bago lumipad ang ilang chopstick patungo sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang mga chopstick ay lumilipad patungo sa kanilang mga binti. Kabanata 2753. Isa pang sunod-sunod na nakakadugong hiyawan ang narinig. Kahit na ang mga taong ito ay sumailalim sa mahigpit na pagsasanay at nakapagtiis ng hindi matiis na sakit, hindi nila maiwasang mapaiyak sa sakit ng tumagos ang mga chopstick sa kanilang katawan. Masakit, sobrang sakit. Sa sandaling ito, karamihan sa mga normal na panauhin sa bulwagan ay tumakas. Ang innkeeper at ang waiter na nagdala kay Huang Feng, Princess Chi at ang iba pa sa bulwagan ay nagtatago sa isang sulok. Nanginginig sila habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyari. Nais nilang pigilan ito, ngunit alam din nilang wala silang kakayahang pigilan itong mangyari. Kung sila ay magpapakita ng kanilang sarili sa sandaling ito, malamang na sila ay madawit at magdusa ng hindi nararapat na kalamidad. Flop! Halos lahat sila ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Kahit na iniisip pa rin nilang patayin si Huang Feng at ang iba pa para matapos ang kanilang misyon, hindi na kayang suportahan ng kanilang mga binti ang kanilang mga katawan. Kahit ayaw nila, hindi sila makatayo. Kahit na umalis sila sa lugar na ito ng buhay ngayon, hindi sila makakalakad sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ito ay dahil ang mga chopstick na tumama sa kanilang mga binti ay ganap na nawasak ang mga meridian sa kanilang mga binti. Walang awa, ito ay masyadong walang awa. Ito ang impresyon ng mga taong ito kay Huang Feng. Kahit na sumailalim sila sa lahat ng uri ng malupit na pagsasanay at nakikinita na nila ang lahat ng uri ng kaunos-lunos na sitwasyon, ang paraan ni Huang Feng ng pagpilayan sa kanila ng hindi pinapalo ang talukap ng mata at ginawa silang walang kakayahan na mga paili ay nagpang-inig sa kanila sa takot. Mali ang impormasyon. Nang umalis ang mga taong ito sa Imperial Capital, alam nila na isang ordinaryong bodyguard lang ang nasa tabi ni Princess Chi. Naisip nila na ang misyon sa pagkakataong ito ay hindi masyadong mahirap. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Isa lang talaga ang bodyguard ni Princess Chi, ngunit hindi siya ordinaryong bodyguard. Masyadong malakas ang kakayahan ng kabilang partido, higit sa kanilang inaasahan. Kahit na handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay, wala silang pagkakataong gawin ito sa sandaling ito.
The other party was way stronger than them at hindi man lang sila binigyan ng pagkakataong makalapit sa kanya. Paano ito naging isang ordinaryong gwardya? Obviously, hindi normal ang impormasyong natanggap nila kanina. Ang mga taong ito ay mga taong nagsasakripisyo na nagmula sa tirahan ni Wu Yan. Ang mga lalaking ito ng sakripisyo ay pinangalagaan mula pa noong bata pa at lubos na tapat sa kanilang Panginoon, si Wu Yan. Masasabing mas mataas pa ang posisyon ni Wu Yan sa kanilang mga puso kaysa sa emperor ng dakilang dinastiyang Lu. Makikinig lang sila sa mga utos ni Wu Yan sa buong buhay nila. Sila ang mga talam sa kamay ni Wu Yan. Papatayin nila kung saan man sabihin sa kanila ni Wu Yan at gagawin ang anumang sinabi niya sa kanila. Nang walang anumang pagtutol, kahit na sabihin sa kanila ni Wu Yan na magpakamatay, hindi sila magdadalawang isip. Sa makatuwid, ang misyon na pumatay kay Prinsesa Qi ay ibinigay sa mga taong ito ni Wu Yan. Naniniwala siya na ang mga taong ito ay ganap na makumplito ang misyon. Ang iba ay maaaring magkaroon ng ilang pag-aalinlangan pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Prinsesa Qi at maaaring hindi kumilos. Gayunpaman, hindi nag-alala si Wu Yan sa mga lalaking ito ng sakripisyo. Hindi pa banggitin ang pagpatay kay Prinsesa Qi, ang mga taong ito ng pagsasakripisyo ay hindi magdadalawang isip kahit na hilingin sa kanila ni Wu Yan na magrebelde. Hindi mali ang hula ni Wu Yan. Matapos malaman ng mga taong ito na ang target ng pagpaslang sa kanila ay si Prinsesa Qi, hindi sila nagpakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan o pag-atras. Agad nilang hinintay si Prinsesa Qi at ang iba pa sa daan pabalik sa kabisera ng imperial. Ito mismo ang na gusto nilang palibutan at patayin sina Princess Qi, Huangfeng at ang iba pa. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wu Yan at ng mga taong ito ng pagsasakripisyo na ang tanging bantay sa tabi ni Prinsesa Qi, ang bantay na hindi inilagay ni Wu Yan sa kanyang mga mata, ay magiging napakalakas. Ang mga lalaking ito ng pagsasakripisyo ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa kanya bago sila lahat ay natamba sa lupa. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay masyadong malaki. Magsalita ka, sino ang nagtanong sa kanila na pumunta? Hindi tumingin si Huangfeng sa mga taong iyon, ngunit dahan-dahan niyang itinanong ang tanong na gusto niyang malaman. Hindi napigilan ni Prinsesa Qi na lumingon para tingnan ang mga taong iyon. Nais niyang makahanap ng ilang mga katangian mula sa kanila upang matukoy ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, ito ay malinaw na imposible. Hindi nag-iiwan ng anumang marka si Wu Yan sa kanila. Ang mga taong ito ay walang mga pangalan, sila ay mga codename lamang. Ang kanilang misyon sa buhay ay protektahan ang Wu family at isakripisyo ang kanilang sarili para sa Wu family anumang oras, hindi ang sunugin ng Wu family. Sinagot ng katahimikan ang tanong ni Huangfeng. Bukod sa mga hiyawa na nanggaling sa mga taong iyon noong nataman sila sa simula, nanatili silang tahimik pagkatapos noon. Gayunpaman, hindi nabawasan ni Katiting ang layunin ng pagpatay sa kanilang mga katawan. Ngayong tinanong ni Huangfeng ang tanong, wala ni isa man sa kanila ang gumawa ng tunog, ni wala silang anumang intensyon na sagutin ang tanong ni Huangfeng. Tiningnan lang nila si Huangfeng na may galit at puot, na para bang hindi na sila makapaghintay na putulin si Huangfeng. Si Huangfeng ay hindi masyadong nagulat sa sitwasyong ito. Mula sa aura ng mga taong ito, masasabi ni Huangfeng kung anong uri sila ng mga tao. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi ordinaryong tao at sumailalim sa mahigpit na pagsasanay. Hindi magiging madali para makuha ang gusto niya sa kanila. Sa kabutihang palad, maraming oras si Huangfeng. Naniniwala siya na kung gagamit siya ng ilang pamamaraan, makukuha niya ang gusto niya mula sa mga ito. Gayunpaman, nang si Huangfeng ay gagamit ng ilang paraan para mangikil ng isang pag-amin, ang mga taong iyon ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Nakadilat pa rin ang kanilang mga mata habang nakatingin sila sa direksyon ni Huangfeng. Hindi man lang nabawasan ang galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Patay! Ibinaling ni Huangfeng ang kanyang ulo para tingnan sila at kumunat ang noo. Halata na ang mga taong ito ay naging mga bangkay na hindi makapagsalita. May ilang itim na dugo ang umagos mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Malamang na nagpakamatay sila sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Kung saan nakatago ang lason, dapat ay nasa kanilang mga ngipin. Alam ni Huangfeng na ang mga taong ito ay may malakas na paghahangad at hindi madaling ibunyag ang utak sa likod nito.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon sila kadesidido at magpapakamatay nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong mag-react. Tahimik na sinisi ni Huang Feng ang kanyang sarili sa pagiging pabaya. Parang hindi pa niya na-encounter ang ganoong sitwasyon sa totoong mundo. Gayunpaman, naging pabaya pa rin siya ngayon. Isang maliit na pangangasiwa lamang ang naging dahilan upang magpakamatay ang mga taong ito bago niya sila makontrol. Si Princess Chi at Xiao Huan ay lumiit pa atras na may takot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi rin nila naisip na ang mga taong ito ay talagang magpapakamatay ng ganoon katiyak. Hindi sila humingi ng awa, ni naghintay ng tulong. Matapos kumpirmahin na hindi nila kayang talunin si Huang Feng, simple at mapagpasyang nagpakamatay sila. Kabanata 2754. Mukhang hindi na tayo makakatagal dito. Tara na. Sumulyap muli si Huang Feng sa mga bangkay sa lupa at sinabi kina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Bagamat ang mga taong ito ay hindi personal na pinatay ni Huang Feng at sila ay nagpakamatay, ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Huang Feng. Naniniwala siya na may darating mula sa mga awtoridad sa lalong madaling panahon. Si Huang Feng ay hindi natatakot sa mga awtoridad. Kahit na gusto ng mga taong iyon na arestuhin si Huang Feng, hindi nila ito magagawa. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na problemahin ang kanyang sarili. Ang gusto niyang gawin ngayon ay ibalik sina Prinsesa Chi at Xiao Huan sa imperial na kabisera ng dinastiyang Lu sa lalong madaling panahon at imbestigahan ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kapatid ni Prinsesa Chi. Sa prosesong ito, ayaw niyang magdulot ng labis na gulo. Oo, tumango si Princess Chi. Malinaw, naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Totoo na siya ang prinsesa ng dinastiyang Lu, ngunit ang pagkakakilanlang ito ay hindi kapaki-pakinabang sa lahat ng oras. Lalo na ngayon, ang kasalukuyang emperador ay nagbigay ng utos na huwag siyang pasukin. Kapag dumating na ang mga awtoridad at nalaman ang kanyang pagkakakilanlan, baka hindi na siya paigang umalis tulad ng ginawa ng naunang gwardya. Kaya naman, naghagi si Huang Feng ng pilak bilang kabayaran sa pagkain at mga sirang gamit. Pagkatapos, umalis siya sa inn kasama sina Princess Chi at Xiao Huan. Nang nasa malayo na sina Huang Feng at Princess Chi, maingat na lumabas ang may-ari at waiter ng inn. Matapos masulyapan ang mga bangkay sa lupa, nagmamadaling sinabihan ng may-ari ang waiter na magsumbong sa mga awtoridad. Tungkol sa pilak na itinapon ni Huang Feng, natural na iningatan ito ng may-ari ng walang anumang reserbasyon. Sa totoo lang, hindi nagalit ang may-ari kay Huang Feng sa kanyang puso. Sa katunayan, nakaramdam pa siya ng kaunting pasasalamat. Kung tutuusin, masasabi niyang hindi si Huang Feng ang may gawa nito. Higit pa rito, binigyan siya ni Huang Feng ng sapat na pera bago siya umalis. May natitira pang pilak na sapat na para matumbasan ang lahat ng pagkalugi na dinanas niya ngayon. Sa sitwasyong iyon, kahit na hindi siya bigyan ni Huang Feng ng pera at umalis, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Nasaksihan lang niya kung paano pinilit ni Huang Feng ang mga taong ito na magpakamatay. Hindi niya akalain na siya ay katapat ni Huang Feng. Sa gayong mga kalagayan, si Huang Feng ay nagkusa pa rin na bigyan siya ng pera. Isa pa, nagbigay siya ng mas maraming pera. Natural, maganda ang impresyon sa kanya ng may-ari. Siyempre, gaano man kaganda ang kanyang impresyon kay Huang Feng, kailangan pa rin niyang iulat ito sa mga awtoridad. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay patay. Kung hindi niya ito isusumbong sa mga awtoridad, siya ay madawit. Kung makakatakas ba si Huang Feng ng ligtas pagkatapos iulat ito sa mga awtoridad, hindi niya iyon inaalala. Sa kabilang panig, umalis na si Huang Feng sa lungsod kasama sina Prinsesa Chi at Xiao Huan bago pa makapag-react ang mga awtoridad. Gayunpaman, malapit nang magdilim ang langit. Malinaw na hindi makatutuhanang magmadali sa inn sa susunod na lungsod. Kaya naman, nakatakda silang magpalipas ng gabi sa ilang. Sa kabutihang palad, si Prinsesa Chi at Xiao Huan ay nanatili sa ilang noong sila ay tinutugis. Bagamat hindi sila masyadong sanay, maaari pa rin silang manatili doon. Higit pa rito, nasa tabi nila si Huang Feng ngayon, kaya walang anumang problema. Para kay Huang Feng, hindi na kailangang banggitin siya. Ang pananatili sa ilang ay hindi gaanong problema para sa kanya. Naranasan niya ang mas masahol pang kapaligiran noon, pabayaan na ngayon.
Pagkatapos nilang tatlo ay manatili ng isang gabi sa ilang, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay kinaumagahan. Gayunpaman, dahil sa nangyari sa inn kahapon, mas naging maingat silang tatlo. Natatakot sila na makatagpo sila ng mga katulad na tao sa kalsada. Higit sa lahat, hindi pa rin nila alam kung sino ang nagpadala sa mga taong iyon. Nararamdaman ko na dapat silang ipadala ni Wu Yan. Sinabi ni Prinsesa Qi kay Huang Feng ang kanyang hula sa daan. Ngayon, ang makakasama lang sa atin ay ang Revolutionary Army at Wu Yan. Ang Revolutionary Army ay nakatutok sa pag-atake sa mga lungsod, kaya wala silang pakialam sa akin, isang prinsesa na nagpakasal sa malayo. Hindi ka rin nila sasalakayin ng padalos-dalos. Kapag nangyari iyon, masasaktan nila ang Yuanfeng country. Sa Revolutionary Army na gustong sakupin ang buong dynasty na iyon, ang dakila ay mananalo sa kanila. Sinuri ni Princess Qi, walang sinabi si Huang Feng. Sa halip, may ngiti siya sa mukha habang tahimik na pinagmamasdan si Prinsesa Qi na seryosong sinusuri ang sitwasyon. Napagtanto niya na kahit na si Prinsesa Qi ay lumaki sa palasyo at medyo walang muwang dahil sa proteksyon ng kanyang kapatid, tiyak na hindi siya tanga. Mabilis na gumana ang isip niya. Sa mga natitirang sospek, si Wu Yan ang pinakamahinala. Hindi napansin ni Prinsesa Qi ang ekspresyon ni Huang Feng at pinagpatuloy ang seryosong pagsusuri sa sitwasyon. Alam ng lahat na ang kasalukuyang emperor ay bata pa at ignorante. Ang autoridad ng Imperial Court ay nasa mga kamay ni Wu Yan. Ang utos na huwag akong payagang bumalik sa Imperial Court ay tiyak na ibinigay niya. Noong ako ay nasa palasyo pa ng Imperial, nakipag-away na ako kay Imperial Concubine Wu. Tiyak na alam niya iyon. Kung nariyan pa ako, tiyak na sasama ako sa 11. Ang pagmamahal ng kapatid ko sa akin, may impluensya pa rin ako sa korte ng Imperial kung tatutol ako, maaaring hindi na maging emperor ng ganoon kabilas ang 11th prince. Tumango si Huang Feng at tahimik na nakinig. Kung hindi patay ang kapatid ko, tiyak na aalisin si Wu Yan sa kanyang pwesto at iimbestigahan. Gayunpaman, kapag namatay na ang kapatid ko, walang magpaparusa sa kanya. Siya ang isa na tumayo upang makakuha ng pinakamaraming. Sa makatuwid, siya ang pinakamalaking sospek. Alam din niya ang relasyon namin ng kapatid ko. Kung babalik ako sa palasyo, tiyak na iimbestigahan ko ang bagay na ito. Sa makatuwid, ayaw niyang bumalik ako sa palasyo ng Imperial. Una, nag-utos siya na huwag akong payagan na makapasok sa palasyo. Matapos malaman na nakapasok na ako sa palasyo, nagpadala siya ng isang taong pumatay sa akin upang hindi ako makabalik. Sa makatuwid, siya ang pinakamalaking sospek sa bagay na ito. Panipi, nagpatuloy si Prinsesa Qi sa pagpapaliwanag. Clap clap clap, pumalakpak si Huang Feng na may ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig niya ang palakpakan, ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Prinsesa Qi ay agad na nawala at napalitan ng nahihiya at nahihiyang tingin. Iniisip niya na si Huang Feng ay mas matalino kaysa sa kanya. Tiyak na may isip niya ang mga bagay na naiisip niya. Higit pa rito, nasuri pa niya ang isang grupo ng mga bagay. Ito ay sobrang nakakahiya. Huwag kang ang mahiya. Sobrang may sense yung sinabi mo. Sabi ni Huang Feng. Naisip mo rin siguro. Sabi ni Princess Qi. I did thought of a few things. However, after hearing what you said, feeling ko mas lalo siyang naghinala. Pinuri ni Huang Feng. Ganun ba? Hindi siya pinaniwalaan ni Prinsesa Qi. Pakiramdam niya ay sadyang tinutokso siya ni Huang Feng. Oo, sabi ni Huang Feng nang may katiyakan. Sa katotohanan, talagang inaaliw ni Huang Feng si Prinsesa Qi. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Qi ay lumaki sa palasyo ng Imperial at hindi pa nakakapunta sa maraming lugar noon. Sa makatuwid, normal para sa kanya na walang gaanong kaalaman. Iba si Huang Feng. Marami pa siyang nakatagpo kaysa kay Prinsesa Qi at nakita niya ang lahat ng uri ng maruruming bagay. Kaya naman, natural niyang naiisip ito. Gayunpaman, malinaw na ayaw niyang saktan ang kumpiyansa ni Princess Qi. Sa makatuwid, sinabi niya ito. Kabanata 2755. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang ngiti sa mukha ni Prinsesa Qi ay naging mas nagniningning. Siya ay palaging natatakot na siya ay isang walang kwentang tao sa puso ni Huang Feng. Kung iyon ang kaso, magiging pabigat siya kay Huang Feng na magpapadama sa kanya ng pagkakasala.
Gayunpaman, sa hitsura nito ngayon, hindi siya ganap na inutil. Hindi bababasa, ang kanyang pagsusuri ay nakakuha ng pag-aproba ni Huang Feng. Gayunpaman, agad na kumunat ang mga kilay ni Prinsesa Chi habang nag-aalalang sinabi niya, kung si Huyan talaga ang nasa likod ng bagay na ito, hindi siya basta-basta susuko. Kung mabibigo tayo sa pagkakataong ito, tiyak na magpapadala siya ng mga tao para pigilan tayo at hindi tayo papasukin ng maayos sa Imperial Capital. Ito talaga ang inaalala ni Prinsesa Chi. Medyo naiintindihan niya si Huyan. Siya ay isang tao na hindi susuko hanggat hindi niya nakakamit ang kanyang layunin. Higit pa rito, masasabing siya ang taong nagbigay ng pinakamalaking banta kay Huyan sa buong Great Blue Empire. Sa makatuwid, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali at papayagan siyang bumalik sa palasyo ng imperial ng maayos. It's fine. With me around, hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang pinadala niya. Casual na sabi ni Huang Feng. Kung may isip ni Prinsesa Chi ang sitwasyong ito, natural na may isip din ito ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi katulad ng mga alalahanin ni Prinsesa Chi, si Huang Feng ay hindi masyadong nag-aalala o napipilitan. Bagamat ang mga taong ipinadala ni Huyan ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao, sila ay wala sa harap niya. Kakayanin sila ni Huang Feng kahit gaano pa sila karami ang dumating. Sa katunayan, kahit na tumayo siya roon at payagan ang mga taong iyon na umatake, hindi nila magagawang masira ang depensa ni Huang Feng, lalo pa siyang masaktan. Gayunpaman, nasa tabi pa rin ni Huang Feng sina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Sa makatuwid, kailangan pa ring maging maingat si Huang Feng. Siyempre, medyo maingat lang. Tiwala si Huang Feng na sa ilalim ng kanyang proteksyon, hindi magiging madali para sa mga taong iyon na saktan sina Princess Chi at Xiao Huan. Baka imposible pa. Oo, ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Prinsesa Chi ay nabawasan ng husto. Talagang napakagaan ng loob niya sa paligid ni Huang Feng. Sa kabilang panig, nalaman din ni Huyan sa pamamagitan ng kanyang sariling mga channel na ang mga taong ipinadala niya upang pumatay kay Princess Chi ay patay na lahat. Hindi man lang nasaktan si Prinsesa Chi at patungo pa rin siya sa Imperial Capital. Ito ay malinaw na naiiba sa inaasahan niya. Sinasabi mo na ang aking mga tao ay pinatay lahat ng gwardya sa tabi ni Prinsesa Chi. Nakasimangot si Huyan habang nakatingin sa kanyang tagapayo sa tabi niya at nagtanong na may ekspresyon ng gulat at hindi makapaniwala. Matapos personal na utusan ni Huyan ang mga taong nagsasakripisyo na patayin si Prinsesa Chi, hindi niya binalak na personal itong bigyang pansin. Sa halip, ipinasa niya ang bagay na ito sa kanyang tagapayo. Ito ay dahil hindi niya akalain na may mga aksidenteng magaganap. Kahit na ang mga bodyguard ni Princess Chi, isa lang sila. Gayunpaman, nagpadala siya ng 5 lalaki sa kanyang sarili. Kung hindi niya makumplito ang misyon, ano pa ang silbi nito, ano pa ang silbi ng pagpapalaki niya sa mga lalaking iyon? Baka mag-alaga siya ng aso. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay talagang mabibigo ang misyon sa pagkakataong ito. Bukod dito, nabigo ito ng napakabilis at lubusan. Kaya't nang sabihin sa kanya ng tagapayo na nabigo ang misyon, hindi ito matanggap ni Huyan kahit sandali. Oo, ayon sa balita mula sa harapan, talagang nabigo ang misyon. Ministro, ang mga lalaking tagapagsakripisyo na ipinadala mo ay patay na lahat. Hindi sila pinatay ng gwardya sa tabi ni Prinsesa Chi. Pinilit silang mamatay, sagot ng tagapayo. Maaaring balewalain ni Huyan ang resulta ng bagay na ito, ngunit hindi niya magawa. Dahil ipinasa sa kanya ni Huyan ang bagay na ito, kailangan niyang managot hanggang sa huli. Sa makatuwid, kahit na hindi niya sinundan ang mga taong nagsasakripisyo upang patayin si Prinsesa Chi, tiyak na binabantayan niya ang sitwasyon doon. Dahil din dito nalaman niya ang sitwasyon doon noong katatapos lang ng misyon. Sa katunayan, alam pa niya ang tungkol sa maraming detalye. Tutal, nasaksihan ng may-ari at ng waiter ang buong proseso sa ina iyon. Higit pa rito, hindi sila pinatay ni Huang Feng sa huli. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na alam ng tagapayo na ito ang tungkol sa sitwasyon doon. Pinilit sa kanilang kamatayan. Ano nga ba ang nangyayari? Lumalim ang pagkunot ng noo ni Huyan. Hindi na niya matanggap na ang gwardya sa tabi ni Prinsesa Chi ay pumatay ng 5 sa kanyang mga tauhan ng pagsasakripisyo ng mag-isa.
Ngayon, sinabi sa kanya na hindi mismo ang gwardya ang gumawa nito at pinilit lang sila. Ito ay labis na natakot sa 5 lalaking magsakripisyo kaya't sila ay nagpakamatay. Ito ay talagang hindi maisip. Hindi inakala ni Wuyan na ang mga taong nagsakripisyong ipinadala niya ay madaling sumuko. Tiyak na hindi sila mamamatay sa kasiyahan. Malinaw na pagtanto ng mga lalaking iyon ang pagsasakripisyo na hindi nila makumplito ang misyon. At the same time, hindi rin sila nakatakas. Sa huli, wala silang nagawa kundi ang magpakamatay bilang huling paraan. Ang mapilitan sila sa ganoong estado ay sapat na upang ipakita na ang bantay sa tabi ni Prinsesa Chi ay talagang napakalakas. Sa orihinal, matatanggap pa rin ito ni Wuyan kung ito ay kabiguan lamang ng misyon. Gayunpaman, nang marinig niya na ang kabilang partido ay nagawang pilitin ang 5 lalaking nagsasakripisyo na magpakamatay mag-isa, napagtanto din ni Wuyan ang kabigatan ng bagay na ito. Hindi katakataka na si Prinsesa Chi ay naglakas loob na sumakay sa pas gamit ang isang gwardya at gumawa pa ng isang beeline para sa Imperial Capital. May maasahan pala siya. Ang gwardya sa kanyang tabi ay tiyak na hindi mula sa Great Lu Empire. Siya ay dapat na ipinadala ng general ng militar na iyon mula sa bansa ng Yuan Feng na may hindi malinaw na relasyon kay Prinsesa Chi. Maganda ang pakikitungo sa kanya ng general ng militar na iyon at talagang nagpadala ng ganoong eksperto para protektahan si Prinsesa Chi. Mukhang may pakialam talaga siya kay Princess Chi. Kung gaano ito nangyari, mas gusto ni Wuyan na patayin si Prinsesa Chi. Ito ay dahil sa sandaling malaman ni Prinsesa Chi ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid at nagreklamo sa general ng militar na iyon, malaki ang posibilidad na gumawa ng hakbang ang general ng militar. Higit pa rito, ang general ng militar na iyon ay may mataas at espesyal na posisyon sa bansa ng Yuan Feng. Sa sandaling gusto niyang pakilyusan ang kanyang mga tropa laban sa Great Lu Empire, ang Great Lu Empire ay malalagay sa tunay na panganib. Sa makatuwid, kinailangan ni Wuyan na patayin si Prinsesa Chi bago niya marating ang kabisera ng imperial. Malinaw, kahit hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Wuyan at ng kanyang mga katulong ang tunay na pagkatao ni Huang Feng. Normal ito dahil hindi mabilis kumalat ang balita sa panahong ito. Kahit sa labas ng pass, iilan lang ang aktwal na nakakita kay Huang Feng, lalo pa ang mga tao ng Great Lu Empire sa loob ng pass. Kahit na nakatayo si Huang Feng sa harap nila, hindi pa rin nila alam ang tunay niyang pagkatao. Hindi nila alam na ang guard na nasa harapan nila ay ang big boss na niyanig ang buong pass at binago ang sitwasyon doon. Kabanata 2756. Matapos marinig ang pagtatanong ni Wuyan, isa-isang iniulat ng aide ang sitwasyong inusisa niya noon kay Wuyan. Si Wuyan, na hindi isinasapuso ang bagay na ito noon, ay nakinig ng seryoso sa oras na ito. Karamihan sa mga nalalaman ng aide na ito ay inilarawan ng may-ari ng bahay tuluyan. Noon, ang innkeeper ay hindi masyadong malayo kay Huang Feng at sa iba pa. Sa makatuwid, nakita niya ang higit pang mga detalye ng sitwasyon. Kaya ganyan, matapos pakinggan ang paglalarawan ng katulong, ang mukha ni Wuyan ay lalong naging solemn na. Na-detect kami ng bodyguard ni Princess Chi bago kami kumilos. At saka, nagawa niya kaming saktan ng chopsticks niya. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Parang minaliit natin siya dati. Oo, tumanggo ang katulong. Ang katotohanan ay napakalinaw. Ang bodyguard ni Princess Chi ay hindi kasing mahina gaya ng inaakala nila. Dahil din sa kanilang kapabayaan ay nabigo sila sa misyong ito. Gayunpaman, hindi sila maaaring sisihin para dito. Kung tutuusin, ang sinumang makatagpo ng ganitong sitwasyon ay magkakaroon ng parehong reaksyon at pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, si Princess Chi ay mayroon lamang isang bodyguard. Gaano kaya siya kalakas? Sa kabilang banda, ang panig ni Wuyan ay nagpadala ng 5 lalaking nagsakripisyo. Itinuring na itong seryosong bagay. Dapat malaman ng isang tao na ang mga lalaking ito ng sakripisyo ay maingat na inalagaan sa loob ng maraming taon at napakalakas. Karaniwan, ang mga lalaking ito ng sakripisyo ay hindi gagamitin. Ang desisyon ni Wuyan na magpadala ng 5 lalaking nagsakripisyo ay itinuturing na isang seryosong bagay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bodyguard ni Princess Chi ay napakalakas kaya hindi sila kayang patayin ng 5 lalaking nagsakripisyo. Talagang wala ito sa kanilang inaasahan. Dahil alam na natin ang kanilang lakas,
hindi na ako magpapabaya sa pagkakataong ito. Talagang hindi natin sila hahayaang maabot ang imperial capital ng buhay. Mabangis na sabi ni Wu Yan. Kung sinabing minamaliit nila ang lakas ni Huang Feng dati, ang pagkabigo ng misyon ay nakakuha na ng kanilang atensyon. Bilang isang veterano, tiyak na hindi mahuhulog si Wu Yan sa parehong lugar ng 2 beses. Higit pa rito, kahit ngayon, hindi naisip ni Wu Yan na hindi niya mapipigilan si Princess Chi at ang iba pa. Makapangyarihan ang bodyguard ni Princess Chi, ngunit gaano man siya kalakas, isa lang siyang tao. Dati, medyo pabaya sila. Ngayong alam na nila kung gaano siya kalakas, tiyak na hindi sila papayag na dalhin niya si Prinsesa Chi sa imperial capital ng buhay. Pagkatapos ay gumawa si Wu Yan ng ilang kaayusan para sa tagapayo na ito at binigyan siya ng ilang mga order. Sa pagkakataong ito, dapat niyang tiyakin na si Prinsesa Chi at ang iba pa ay mamamatay sa kalsada. Walang intensyon si Wu Yan na magpakita ng anumang awa pagdating sa pagpatay kay Prinsesa Chi. Dahil nakagawa na siya ng aksyon, wala siyang balak na tumigil. Higit pa rito, alam niya na si Prinsesa Chi ay walang kahit katiting na mabuting kalooban o tiwala sa kanya. Marahil, pinaghihinalaan na siya nito. Kaya naman, mas lalong naging dahilan para hindi siya umatras. Kasunod ng utos ni Wu Yan, isang malaking lambat ang muling bumalot sa trio ni Princess Chi. Sa kabilang panig, pinangungunahan pa rin ni Huang Feng sina Princess Chi at Xiao Huan patungo sa imperial capital ng Great Lu Empire sa katamtamang bilis. Bagamat naganap ang pagtatangkang pagpatay, hindi natakot si Huang Feng at hindi piniling mag-shortcut. Pinili pa rin niyang tahakin ang mas madali at mas maiksi na pangunahing kalsada upang humanga siya sa mga kaugalian at kaugalian ng Great Lu Empire sa daan. Dapat sabihin na ang pag-unlad ng ekonomiya ng Great Lu Empire ay talagang iniwan ng ilang mga bansa sa labas ng Great Lu Empire sa alikabok. Kahit na ang Great Lu Empire ay hindi pa ganap na nakabalik sa kanyang pinakamataas na estado at mayroon pa ring mga rebelding puwersa na nag-uudyok ng kaguluhan sa loob ng mga hangganan nito. Ang mga lungsod sa daan ay napakasigla pa rin. Sa pinakakaunti, sila ay mas masigla kaysa sa mga lungsod ng ilang mga bansa sa labas ng Great Lu Empire. Kung walang digmaan, lubos na may isip kung gaano kaunlad at kasigla ang mga lungsod na ito. Isang ngiti ang ipinakita ni Prinsesa Chi nang makita niya ang mga eksena sa mga lungsod na ito. Nasa edad na siya kung saan mahilig siyang maglaro at ilang beses nang palihim na umalis sa palasyo. Higit pa rito, ito ang Great Lu Empire, ang kanyang bayan. Tuwang-tuwa siyang makitang muli ang mga mamamayan at ang buhay na mga lansangan. Dati, akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa lugar na ito at muling makakita ng ganoong eksena. Ngayon, nakita na niya itong muli. Kahit na nag-aalala pa rin siya sa pagtatangkang pagpatay kay Wu Yan, hindi niya maiwasang ipakita ang ngiti sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa mga puwersang rebelding iyon, mas magiging masigla ang mga lungsod na ito. Sabi ni Prinsesa Chi kay Huang Feng habang nasa daan. Natural na walang magandang impresyon si Prinsesa Chi sa mga puwersang rebelding iyon. Kaya naman, tinawag niya silang mga puwersang rebelde at inisip na lahat sila ay mga rebelde. From her standpoint, wala namang masama kung tawagin sila ng ganon. Pagkatapos ng lahat, ang mga rebelding puwersang iyon ay ang mga nagrebelde laban sa pamilyang Lu. Natural, hindi niya gusto ang mga taong iyon. Lubos kong naiisip ito, sabi ni Huang Feng. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Great Lu Empire sa tuktok nito ay talagang isang napakamaunlad na imperyo. Sa kasamaang palad, dahil sa iba't ibang dahilan, bumagsak ito sa kasalukuyang estado nito. Kung hindi dahil sa biglaang pagpapakita niya, hindi mataas ang posibilidad na mabuhay ang Great Lu Empire sa ilalim ng pressure ng mga bansa sa labas ng pass at ang pag-atake ng mga rebelding puwersa sa teritoryo. Kahit na pinili nila ang nakakahiyang alyansa ng kasal, ang huling resulta ay ang kanilang pagkawasak lamang. Maaantala lamang ito ng ilang taon at hindi mababago ang tunay na resulta. Dahil ang mga bansang iyon sa labas ng pass, lalo na ang wind extinction country, ay tiyak na hindi magpapakawala ng napakataba na piraso ng karne tulad ng Great Lu Empire. Dahil may kakayahan silang kainin ito, paano nila ito isusuko? Malinaw na naunawaan ng dating emperador ng Great Lu Empire ang puntong ito.
Nais lamang niyang gamitin ang alyansa ng kasal upang bumili ng ilang oras upang maibalik ang lakas ng Great Lu Empire bago magkaroon ng isang mapagpasyang labanan sa Wind Extinction Country. Sa kasamaang palad, kahit na ang kanyang ideya ay mabuti, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mapagtanto ito. Sa katunayan, kahit na hindi namatay ang kapatid ni Prinsesa Qi, naramdaman ni Huang Feng na imposibleng maibalik niya ang lakas ng Great Lu Empire at manalo laban sa Wind Extinction Country. Dahil ang Wind Extinction Country ay hindi uupo at panoorin silang umunlad. Ang mga puwersang rebelde sa teritoryo na pinamumunuan ni Wang Cheng ay mabilis ding umuunlad, dahilan upang ang Great Lu Empire ay walang lakas at oras upang maibalik ang lakas nito. Siyempre, lahat ng ito ay nagbago dahil sa pagdating ni Huang Feng. Ang Wind Extinction Country ay nawasak na. Ang tanging banta sa Great Lu Empire ay ang mga rebelding puwersa sa teritoryo. Sa orihinal, kung ang Great Lu Empire ay nagkonsentre ng enerhiya nito, posibleng sugpuin ng mga puwersang rebeldeng iyon. Sa kasamaang palad, sa mahalagang sandali na ito, ang kapatid ni Prinsesa Qi ay unang nagtiwala sa maling tao at pagkatapos ay pinaslang ang kanyang sarili. Naging sanhi ito ng Great Lu Empire na makaligtaan ng isang napakagandang pagkakataon na bumangon. Siyempre, wala siyang pakialam sa lahat ng ito. Ang inaalala niya ngayon ay ibalik muna si Prinsesa Qi sa palasyo at pagkatapos ay tulungan siyang mahanap ang utak sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa ibang bagay, hindi muna niya ito iisipin sa ngayon. Kabanata 2757. Isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Prinsesa Qi habang pinagmamasdan niya ang mga maunlad na tanawin sa mga lungsod sa daan. Kahit na may mga puwersang rebelde pa rin na nag-uudyok ng kaguluhan sa loob ng Great Lu Empire, pansamantalang naging ligtas ang kapaligiran sa labas. Ito ay nagbigay daan sa mga mamamayan ng Great Lu Empire na huminahon at ang kanilang ekonomiya ay unti-unting bumabawi. Kung ang mga rebeldeng puwersa sa loob ng mga hangganan ay maaaring ganap na masugpo, pagkatapos ay naniniwala si Prinsesa Qi na ang Great Lu Empire ay makakabawi ng mas mabilis at magiging mas maunlad. Sayang naman at wala na ang royal brother ko. Medyo nalungkot si Prinsesa Qi. Kahit ilang araw na ang lumipas, ang puso ni Prinsesa Qi ay nagdadalamati pa rin at hindi pa nakakabawi. Kung tutuusin, napakaganda pa rin ang relasyon nilang dalawa. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi malulutas sa maikling panahon. Habang papalapit sila sa kabisera ng imperial, lalong nalungkot ang puso ni Prinsesa Qi. Ang palasyo ng imperial ay naglalaman ng mga alaala sa kanya at sa kanyang maharlikang kapatid. Siya ay nanirahan sa imperial na palasyo mula pa noong bata pa siya. Bago niya nakilala si Huang Feng, lahat ng magagandang alaala niya ay nauugnay sa palasyo ng imperial at sa kanyang maharlikang kapatid. Sa makatuwid, habang mas malapit sila sa kabisera ng imperial at mas malapit sila sa palasyo ng imperial, mas maraming alaala ng kanyang maharlikang kapatid ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa araw na ito, noong inaalala pa ni Prinsesa Qi ang mga piraso at piraso ng kanyang maharlikang kapatid sa karwahe, si Huang Feng, na namamahala sa pagmamaneho ng karwahe, ay biglang huminto sa kabayo at hindi ito pinayagang magpatuloy. Anong mali? Nagising si Prinsesa Qi mula sa kanyang pag-iisip at nag-aalinlangan na nagtanong kay Huang Feng. Tapos, parang may naalala siya at nagbago ang ekspresyon niya. Sinabi niya kay Huang Feng, may panganib ba? Naalala agad ni Prinsesa Qi ang engkwentro sa inn. Sa oras na iyon, hindi sila nasaktan dahil sa pagbabantay ni Huang Feng at sa kanyang makapangyarihang kakayahan. Gayunpaman, parehong si Huang Feng at Princess Qi ay lubos na nakatitiyak na kahit na nabigo ang kabilang partido, halatang hindi sila susuko ng ganoon kadali at babalik muli. Ngayon, nang makita niya si Huang Feng na biglang nagpipigil sa kabayo, agad na naalala ni Prinsesa Qi ang nakaraang pangyayari at inisip kung dumating na ba ang mga taong iyon. Tumango si Huang Feng at sinabing, pumasok ka muna sa karwahe. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Kahit na wala siyang nakikitang kakaiba sa kanyang larangan ng paningin, natural na walang pagdududa si Prinsesa Qi dahil sinabi iyon ni Huang Feng. Tumango siya kay Huang Feng at masunarang bumalik sa karwahe. Gayunpaman, agad niyang hinawi ang kurtina ng karwahe at tumingin sa labas. Oo naman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Prinsesa Qi sa karwahe, maraming tao ang biglang lumitaw sa paligid ng orihinal na walang laman na karwahe.
Ang mga taong ito ay dapat na nagtatago sa mga palumpong sa magkabilang gilid ng kalsada. Ngayon na nakita nila na si Huang Feng at ang kanyang mga kasama ay pumasok sa kubkuban, nagsimula silang magpakita ng kanilang mga sarili at naghanda sa pagril sa lambat. Nang makita ang biglaang paglitaw ng hindi mabilang na mga ulo, medyo nagulat sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Nakilala nilang dalawa na ang mga taong ito ay dapat na mga sundalo mula sa hukbo ng Imperial Court. Ito ay dahil nakasuot sila ng parehong uniforme ng militar at may hawak na mga karaniwang armas sa kanilang mga kamay. Ito ay dahil ang mga sandata na ito ay lilito lamang sa hukbo ng Imperial Court. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakakuha ng kahit isa sa kanila. Nagpadala talaga sila ng hukbo para kubkuban at lipulin tayo. Nang makita ang eksenang ito, si Prinsesa Qi ay parehong balisa at galit. Kahit na inaasahan niya na ang utak sa likod ng nakaraang insidente ay gagawa muli, hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakalupit na magpadala ng isang hukbo upang kubkuban at lipulin sila. Higit pa rito, napakaraming tao ang napakilos ng sabay-sabay. Napakaabante din ng mga armas sa kanilang mga kamay. Maging ang mga sandata ng malawakang pagsira tulad ng mga busog at pana ay naruroon. Upang makapagpakilos ng napakaraming tropa upang kubkuban at lipulin sila, malinaw na ang utak sa likod nito ay hindi isang ordinaryong tao. Ang isang ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng gayong dakilang awtoridad. Sa pag-iisip tungkol sa kasalukuyang katayuan ni Wu Yan sa dakilang dinastiyang Lu at sa kanyang posisyon bilang ministro ng digmaan, lalong naging sigurado si Prinsesa Qi na ang utak sa likod ng insidenteng ito ay si Wu Yan. Princess, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Xiao Huan. Naniniwala ako kay Huang Feng. Mapoprotektahan niya tayo. Magiging maayos tayo, sabi ni Prinsesa Qi na may determinadong ekspresyon. Kahit na labis na nag-aalala si Prinsesa Qi nang makita niya ang napakaraming tao na nakapaligid sa kanila, nakaramdam siya ng higit na katiyakan nang maisip niya ang pagganap ni Huang Feng habang nasa daan at ang hindi magagapi na imahe ni Huang Feng sa larangan ng digmaan. Oo, tumango si Xiao Huan. Sa puntong ito, ang tanging taong maaasahan nila ay si Huang Feng. Kung hindi sila maprotektahan ni Huang Feng, walang ibang may kakayahang gawin iyon. Sa sandaling ito, kalmado pa rin ang mukha ni Huang Feng habang nakatingin sa mga sundalo ng Great Lu Dynasty na patuloy na lumilitaw sa kanilang paligid. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang utak sa likod ng insidenteng ito ay magiging bukas palad na magpapakilos ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Higit pa rito, napakahusay nila sa kagamitan. Hindi magiging problema para sa mga taong ito na harapin ang libu-libong sundalo ng Revolutionary Army. Talagang mataas. Ang tingin nila sa atin, bulong ni Huang Feng sa sarili habang bahagyang nakakunot ang mga sulok ng kanyang bibig. Kung tutuusin sa kasalukuyang sitwasyon, talagang mataas ang tingin sa kanila ng utak sa likod ng insidenteng ito at talagang nagpadala ng napakaraming tao. Ipinakita nito na ang utak ay maingat at sapat na mapagbantay. Matapos makaranas ng isang kabiguan, napakaingat na ng utak. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakatakdang mabaigo. Kung ordinaryong tao ang kaharap nila, hindi magiging mahirap para sa kanila na patayin silang tatlo sa ganitong lakas. Sa kasamaang palad, kaharap nila si Huang Feng. Sa harap ng napakalaking agwat sa lakas, ang taktika ng paggamit ng mga numero ay walang silbi. Kahit na mataas ang tingin sa kanila ng utak sa likod ng insidenteng ito, hindi pa rin ito mababago ang huling resulta. Si Huang Feng ay nakaupo sa karwahe at tahimik na pinanood habang ang mga sundalo ay umuusad ng hakbang-hakbang at natapos ang huling pagkubkob. Matapos palibutan ng karwahe ni Huang Feng nang hindi nag-iiwan ng anumang puwang, isang taong nakadamit na parang general ay lumabas mula sa karamihan at malamig na tumingin sa grupo ni Huang Feng. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay na parang utos na umatake. Gayunpaman, bago pa niya may buka ang kanyang bibig, isang malaking butas ang lumitaw sa kanyang noo. Umagos ang dugo mula sa malaking butas, at hindi nagtagal, napuno ng dugo ang buong mukha niya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang. Bakit ka ba nagkakaganito? Dahan-daang binawi ni Huang Feng ang kanyang kamay at mahinang bamulong. Pagkaraan ng mahabang panahon, napakahusay na ni Huang Feng sa paggamit ng Six Pulse Godly Sword. Ngayon lang, sa mata ng ibang kawal, casual lang niyang itinuro ang general.
Pagkatapos, isang malaking butas ang lumitaw sa noo ng general at siya ay bumagsak ng may palpak, hindi na humihinga. Kabanata 2758. Natahimik ang buong lugar. Ang orihinal na walang ekspresyong mga mukha ng mga sundalo ng dakilang dinastiyang Lu ay napuno na ngayon ng pagtataka at pagkabigla. Mula sa kanilang pananaw, ang grupo ni Huang Feng ay napapaligiran na nila. Sa sandaling ito, dapat silang nasa estado ng pagkasindik. Dapat ay nawawalan sila ng dapat gawin o lumuhod at humingi ng awa. Sa sandaling ito, hindi sila dapat magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang coachman ay talagang naglakas loob na gumawa ng unang hakbang. Hindi ba siya dapat matakot ng walang hiya? How dare he resist? How dare siya? At saka, paano niya nagawa? Paano niya napatay ang commander ng operasyong ito sa isang casual na punto ng kanyang daliri? Napakadali bang pumatay ng tao? Bakit hindi nila malinaw na nakita kung paano ito ginawa ng coachman? Kung may mga sundalo sa labas ng mga hangganan ng Great Lu Dynasty dito, tiyak na sasabihin nila sa kanila na nakita nila ang ganitong uri ng kakaibang sitwasyon ng higit sa isang beses sa larangan ng digmaan sa labas ng mga hangganan ng Great Lu Dynasty. Kadalasan, kahit saan pumunta si Huang Feng, may mga namamatay. Bukod dito, lahat sila ay mahiwagang mamatay. Ngayon, sa wakas ay lumitaw si Huang Feng sa loob ng mga sundalo ng Great Lu Dynasty na naranasan din ang pag-aalinlangan at takot sa puso ng mga sundalo sa labas ng mga sundalo ng Great Lu Dynasty. Ang pagkamatay ng kanilang commander ay naging dahilan ng pagkataranta ng mga sundalong nakapalibot sa grupo ni Huang Feng. Ang mga taong ito ay mga subordinate ng general ng militar na pinatay lang ni Huang Feng. Ang general ng militar na iyon ay isa sa mga unang taong nagpasakop kay Wu Yan. Noong hindi pa ministro ng digmaan si Wu Yan, lihim na siyang sumuko kay Wu Yan. Isa siya sa mga piraso ng chess ni Wu Yan sa hukbo. Upang palawakin ang kanyang impluensya sa hukbo, natural na walang ginawang pagsisikap si Wu Yan na suportahan ang mga sumuko sa kanya. Sa makatuwid, ang bilis ng pagsulong ng general ng militar na ito ay hindi itinuturing na mabagal. Noon pa man ay lubos siyang pinagkakatiwalaan ni Wu Yan. Matapos maging ministro ng digmaan si Wu Yan, ipinagpatuloy niya ang pagtataguyod ng kanyang posisyon at ginawa siyang isang mataas na ranggo na general sa hukbo. Sa ilalim ng suporta ni Wu Yan, ang mga nasasakupan ng general ng militar na ito ay pawang mga elit na sundalo. Sa mga tuntunin ng mga armas at kagamitan, sila ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga tropa. Sila ay isang tropa na lubos na pinagkatiwalaan ni Wu Yan. Sa pagkakataong ito, para matiyak ang pagkamatay ni Prinsesa Qi, ipinadala ni Wu Yan ang piling tropang ito na lubos niyang pinagkakatiwalaan, umaasa na matutulungan siya ng general ng militar na ito na tapusin ang gawain ng pagpatay kay Prinsesa Qi at alisin ang malaking banta sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wu Yan na ang general ng militar na ito ay madaling papatayin ni Huang Feng sa sandaling lumitaw siya sa harap ni Huang Feng. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para magsalita o magutos. Kahit hanggang sa kanyang kamatayan, hindi alam ng general ng militar na iyon kung paano siya namatay at kung kailan kumilos si Huang Feng. Kayong lahat ay mga sundalo mula sa Great Lu Dynasty, tama ba? Nang makita ang mga sundalong iyon, ang pananaw ni Huang Feng, ang pananaw ni Huang sa bibig ng dakilang dinastiyang Lu ay upang makita, ang iyong pangahas na pumatay ang iyong pamilya. Gusto mo ba talagang gawin ito? Panipi, dahil sa mga salita ni Huang Feng, nag-alinlangan ang mga sundalong iyon. Totoong sinunod nila ang utos ng general ng militar, ngunit iba sila sa mga lalaking nagsasakripisyo sa tirahan ni Wu Yan. Iginagalang ng mga taong nagsasakripisyo si Wu Yan. Gagawin nila ang anumang ipagawa sa kanila ni Wu Yan. Hindi man lang sila masisimangot kung hihilingin ni Wu Yan na magrebelde at patayin ang emperor. Gayunpaman, iba ang mga sundalong ito. Sila ay mga sundalo ng Great Lu Dynasty. Sa kanilang mga puso, iginagalang pa rin nila ang imperial na pamilya ng Great Lu Dynasty. Gayunpaman, ang mga sundalo ni Wu Yan ay maglalabas ng mga utos sa pangalan ng emperador. Sa makatuwid, natural na kailangan nilang sumunod. Pero ngayong alam na nila na ang taong gusto nilang patayin ay si Princess Qi, hindi nila maiwasang mag-alinlangan. Gayunpaman, ang pag-aatubili na ito ay hindi nagtagal. Inatake ng mga sundalong ito ang grupo ni Huang Feng. Ito ay dahil sa kanilang opinyon,
Ang 2 taong gulang na emperador ang may huling desisyon sa buong dakilang dinastiyang Lu. Sa totoo lang, si Wu Yan ang namamahala. Dahil si Wu Yan ang nagbigay ng utos, maaari lamang silang sumunod. Sa karwahe naman, walang kwenta kahit prinsesa talaga. Ngayon, kahit ang mga prinsipeng iyon ay walang gaanong kapangyarihan. Kailangan nilang maging magalang sa harap ni Wu Yan, pabayaan ang isang prinsesa. Ang mga babae ay walang mataas na katayuan sa lipunang ito. Kahit na siya ay isang prinsesa, hindi siya may kukumpara sa mga prinsipe. Maging ang mga prinsipe ay hindi nang ahas na labanan si Wu Yan. Hindi sila kapareha ni Wu Yan. Ano ang magagawa ng isang prinsesa? Bagamat natatakot silang masampahan ng krimen na kumpiskahin ang kanilang pamilya, kailangan nila ang prinsesa sa karwahe upang magkaroon ng kakayahang hatulan sila. Kung papatayin nila ang prinsesa, natural na magiging maayos sila. Pagkatapos ng lahat, ang utos na ito ay ibinigay ni Wu Yan. Malinaw na hindi sila hahatulan ni Wu Yan ng anumang krimen. Gayunpaman, kung hindi nila papatayin ang prinsesa, tiyak na hindi sila pababayaan ni Wu Yan. Sa oras na iyon, hindi sila makakatakas sa kamatayan. Sa makatuwid, kailangan lang nilang timbangin ng kaunti ang mga kalamangan at kahinaan upang malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Para naman kay Huang Feng, ang mga sundalong ito ay mas nag-aalala. Kung tutuusin, madali niyang napatay ang kanilang commander. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay hindi pa nakipaglaban kay Huang Feng noon. Sa kanilang opinyon, malamang na gumamit si Huang Feng ng ilang uri ng makapangyarihang nakatagong sandata para patayin ng tahimik ang kanilang commander. Gayunpaman, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga bagay tulad ng mga nakatagong armas kapag kakaunti ang mga tao. Pero ngayon, napakaraming tao dito. Ano ang maaaring gawin ng mga nakatagong armas? Maaari itong pumatay ng 1, 2, 100, o libo-libo. Ito ay malinaw na imposible. Gaano man kalakas ang isang tao, may hangganan. Napakarami nila. Kahit palibutan nila siya, mamamatay sila. Gayunpaman, kung ang mga kaisipang ito ay alam ng mga sundalo sa labas ng pass, tiyak na pagtatawanan nila ang mga ito dahil sa pagiging masyadong walang muwang. Akala din nila dati, gayunpaman, paulit-ulit, walang awa silang tinamaan ng katotohanan. Napagtanto nila kung gaano kawalang muwang at katawa-tawa ang ideyang ito. Imposibleng gamitin ang taktika ng mga numero upang palibutan si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi alam ng mga sundalong ito ng Great Lu Dynasty ang sitwasyong ito. Puno pa rin sila ng kumpiyansa habang sumusugod sila sa grupo ni Huang Feng. Matigas ang ulo, ngumuso si Huang Feng. Noong una, gusto niyang bigyan ng paraan ang mga taong ito dahil sila ay mula sa Great Lu Dynasty at sa mukha ni Princess Qi. Ngunit ngayon, tila ayaw nang mabuhay ang mga taong ito. Dahil ito ang kaso, kung gayon hindi nila dapat sisihin siya sa pagiging impolite. Binigyan niya sila ng pagkakataon, ngunit hindi nila ito ginasto. Kabanata 2759. Ang mga sundalong kumubkob kay Huang Feng at Prinsesa Qi ay mabilis na sumugod sa tabi ni Huang Feng. Napagtanto din nila ang panganib ni Huang Feng. Kung gusto nilang patayin si Princess Qi, kailangan muna nilang alisin si Huang Feng. Bagamat nakikita nila na napakalakas ni Huang Feng, naramdaman nila na gaano man kalakas si Huang Feng, hindi niya kakayanin ang pagkubkob ng napakarami sa kanila. Kung sabay silang umatake, hindi magiging problema na patayin si Huang Feng. Gayunpaman, bagamat maganda ang ideyang ito, nang sumugod sila sa tabi ni Huang Feng, nalaman nilang hindi sila makalapit sa kanya. Nagulat ang lahat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, nagsimulan na ring umatake ang mga mamamana at crossbowman. Ang mga arrow at crossbow sa kanilang mga kamay ay hindi lamang nakatutok kay Huang Feng. Inatake nila nang walang pinipili. Malinaw, gusto rin nilang patayin sina Prinsesa Qi at Little Huan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na tuklasan nila sa kanilang pagkamangha na ang mga arrow at crossbows ay tila nakatagpo ng isang uri ng pagtutol nang lumipad sila sa harap ni Huang Feng at Prinsesa Qi, na naging dahilan upang mahulog sila mula sa langit. Ang ganitong eksena ay nagpatigil sa mga sundalo ng Great Lu Dynasty. Anong nangyayari? Hindi pa sila nakakita ng ganoong kakaibang bagay. Yung mga arrow at crossbows talagang tumigil ng ganun lang. Gayunpaman, hindi pinansin ni Huang Feng ang pagkabigla at pagtataka sa kanilang mga puso. Nanginginig ang kanyang katawan,
at tila may shockwave na lumitaw sa paligid. Ang mga sundalong Great Lu Dynasty na nakapaligid sa kanya ay pinalipad lahat. Ang ilan ay nagsusuka na ng dugo sa hangin, at ang ilan ay napapaungol sa sakit pagkalapag sa lupa. Ang buong eksena ay miserable at magulo. Kaagad pagkatapos, ang katawan ni Huang Feng ay umalis din sa karwahe at lumitaw sa gitna ng mga sundalong iyon. Nakikita lamang ng mga sundalong iyon ang isang figure na pumapagitna sa kanila sa napakabilis na bilis. Bukod dito, sa tuwing susulpot siya sa tabi ng isang tao, tiyak na ipapalipad ang taong iyon. Kahit na sila ay naghanda ng maaga, hindi pa rin nila nakayanan ang pag-atake ni Huang Feng. Ang mga sundalong iyon ng dakilang dinastiyang Luo ay nasa hindi paniniwala at takot sa oras na ito. Bagamat naisip nila na si Huang Feng ay mas malakas kaysa sa kanila at marahil ay napakalakas, hindi nila inaasahan na ganito siya kalakas. Tao pa rin ba siya? Kung nakita ng mga sundalong iyon sa labas ng pas ang eksenang ito, tiyak na hahawakan nila ang mga kamay ng mga sundalo ng Great Lu Dynasty na may luha sa kanilang mga mata at malakas na sasabihin, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Ang bilis ni Huang Feng ay napakabilis, at walang sinuman sa mga sundalong ito ng dakilang dinastiyang Luo ang makakapigil sa kanya. Sa makatuwid, kahit na mayroong libu-libong mga sundalo ng Great Lu Dynasty, mabilis silang itinumba sa lupa ni Huang Feng. Kung hindi sila patay, sila ay nasugatan. Wala pa rin sa kanila ang may kakayahang lumaban. Kung bago ngayon, may nagsabi sa mga sundalong ito ng Great Lu na kayang talunin ng isang tao ang 1,000 sa kanila, hinding-hindi sila maniniwala. Not to mention na lahat sila ay elite sa army, kahit 1,000 ordinaryong tao, hindi sila matatalo ng ganun kadali. Kahit 1,000 baboy ang tumayo roon para patayin niya, siya ay pagod hanggang mamatay. Gayunpaman, personal nilang naranasan ang ganitong uri ng bagay ngayon. Kahit nagulat pa rin sila at ayaw maniwala, wala silang choice kundi tanggapin ito. Sa ilalim ng makapal na amoy ng dugo, pinanood nila ang pagmamaneho ni Huang Feng sa karwahe at umalis kasama sina Princess Qi at Xiao Huan. Kung tungkol sa mga sundalo ng Great Lu Dynasty, walang nang ahas na tumayo at magsabi ng kahit ano sa oras na ito. Marahil ay para pigilan ang grupo ni Huang Feng. Not to mention na hindi na sila makatayo ngayon, kahit kaya nila. Nawala na sila ng lakas ng loob na harapin si Huang Feng. Masyadong makapangyarihan ang taong iyon. Gayunpaman, ang puso ni Huang Feng ay napakalma sa oras na ito. Ang mga sundalong iyon ay maaaring ituring na mga elite sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa kanya, sila ay ganap na hindi sapat. Nakipaglaban at natalo niya ang napakaraming tao na mas makapangyarihan kaysa sa mga sundalong iyon, lalo pa ang mga taong ito na mas makapangyarihan lamang ng bahagya kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na tumayo siya roon, ang mga taong iyon ay hindi makakasira ng kahit isang hibla ng kanyang buhok. Kung hindi dahil sina Prinsesa Qi at Xiao Huan sa karwahe, maaaring madali at malupit na makitungo si Huang Feng sa mga taong iyon. Gayunpaman, si Princess Qi at Xiao Huan ay nasa state of shock pa rin sa sandaling ito. Bagamat hindi nila nakita ang tunay na lakas ni Huang Feng, ang bahaging nakita nila ay sapat na para mahulog sila sa estado ng pagkabigla. Dati, nakita nila ang ilan sa mga galaw ni Huang Feng. Gayunpaman, karamihan ay pinili ni Huang Feng na magpigil sa oras na iyon. Bukod dito, marami siyang luwag para magpigil kaya hindi niya talaga ginamit ang buong lakas niya. Inakay niya lamang sila palayo sa magulong hukbo. Ang tunay na galaw ni Huang Feng ay noong nakikipaglaban siya sa mga hukbo ng ibang bansa. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Huang Feng ay nag-aalala tungkol sa kanilang kaligtasan at hindi siya pinananatili sa kanyang tabi. Sa makatuwid, hindi nila nakita ang mga galaw ni Huang Feng. Dahil dito, kahit alam nila na napakalakas ni Huang Feng, hindi nila alam kung gaano kalakas si Huang Feng hanggang ngayon. Gayunpaman, kung alam nilang dalawa na ang nakita nila ay paanan lamang ng iceberg ni Huang Feng, na alam kung ano ang kanilang mararamdaman. Baka lalo pa silang mabaliw at magugulat. Princess, totoo ba ang nangyari kanina? Tumingin si Xiao Huan kay Prinsesa Qi na may gulat na ekspresyon at nagtanong. Dapat totoo, sabi ni Prinsesa Qi na walang katiyakan. Bagamat ngayon lang nangyari ang eksena sa harap ng kanilang mga mata, at malinaw na nakita nila ang nangyari sa labas sa pamamagitan ng bintana ng karwahe, ang lahat ay masyadong hindi maisip.
Kaya naman kahit nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata ay hindi pa rin naglakas loob na maniwala ang dalawa. Ganyan ba talaga kalakas si Huang Feng? Hindi ba masyadong makapangyarihan iyon? Sabi ni Xiao Huan. Oo, sinabi ni Prinsesa Qi, gayunpaman, dapat ay may kakayahan siyang pamunuan ang mahinang Yuan Feng country at pag-isahin ang buong Outer Pass. Hindi ko lang inaasahan na siya ay napakalakas. Ang mga salita ni Prinsesa Qi ay puno ng damdamin. Dati, nasa Yuan Feng country man ito o papunta sa imperial capital ng Fengzhou country, narinig niya ang mga nakapaligid na sundalo na naglalarawan sa iba't ibang bagay at kakayahan ni Huang Feng. Sa oras na iyon, alam na niya na si Huang Feng ay napakalakas at nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang puso. Sa simula, naisip lamang ni Prinsesa Qi na si Huang Feng ay may ilang mga kasanayan at isang matalinong pag-iisip. Noon lamang niya matutulungan ang Yuan Feng country na pag-isahin ang buong Outer Pass. Ngayon, tila bagaman dati niyang iniisip na si Huang Feng ay napakalakas, minamaliit pa rin niya ang kanyang kakayahan at minamaliit siya. Kabanata 2760. Naramdaman din ni Wu Yan na minamaliit niya si Huang Feng. Hindi tulad ng nakaraang panahon, hindi nag-abala si Wu Yan tungkol sa mga bagay ni Prinsesa Qi pagkatapos niyang magpadala ng ilang lalaking nagsasakripisyo upang patayin siya. Sa halip, casual niyang inutusan ang isang tagapayo na pangasiwaan ito. Matapos ang kabiguan ng nakaraang misyon, napagtanto ni Wu Yan na ang bantay sa tabi ni Prinsesa Qi ay hindi simple. Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng mahigit 1,000 elite na sundalo upang kabkuban at lipulin si Prinsesa Qi. Isa pa, noon pa man ay pinagtutuunan na niya ng pansin ang bagay na ito. Sa makatuwid, si Wu Yan ang unang nakaalam tungkol sa kabiguan ng mga sundalong iyon. Sa sandaling ito, mas nabigla siya kaysa kanina. Laking gulat ni Wu Yan nang magpadala siya ng 5 lalaking nagsakripisyo at nabigo sa misyon. Sa kanyang opinyon, ang lakas ng 5 lalaking nagsakripisyo ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong tao at walang posibilidad na mabaigo. Gayunpaman, nabigo pa rin sila sa huli. Talagang nabigla si Wu Yan sa oras na iyon, ngunit agad niya itong tinanggap. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga pambihirang tao sa mundong ito na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi imposible para sa kanila na talunin ang 5 lalaking nagsakripisyo. Siyempre, bihira pa rin ang mga ganoong tao. Kaya naman kahit gulat na gulat siya kanina ay nagawa pa rin niyang tanggapin. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanyang pagkabigla kaysa dati. Ito ay isang pagkubkob ng libu-libong tao. Higit pa rito, lahat sila ay pumasok sa hukbo. Ang mga armas at kagamitan sa kanilang mga kamay ay kumpleto at advanced. Sa ganoong pangkat, hindi banggitin ang pagpapaligid ng isang maliit na pangkat ng 3, kahit na sila ay lumaban sa mga sundalo ng revolusyonaryong hukbo. Tiwala sila na maaari silang manalo laban sa libu-libong sundalo ng revolusyonaryong hukbo. Gayunpaman, ang gayong hukbo ay nabigo sa huli. Natalo sila ng isang tao. Kung ang taong nagpadala ng mensahe ay hindi pinagkakatiwalaang aid ni Wu Yan, maghahinala pa si Wu Yan na ang kabilang partido ay nagbibiro sa kanya. Paano matatalo ang gayong hukbo? Bukod dito, natalo sila ng isang solong tao. Kahit kailan ay hindi pa niya narinig ang ganoong bagay, lalo pa ang nakikita niyang nangyayari. Paulit-ulit na kinumpirma ni Wu Yan ang kabilang partido para matiyak na hindi siya mali ang narinig at hindi nagsisinungaling ang kabilang partido sa kanya. Nabigo nga ang elite army na pinadala niya. Si Princess Qi at ang dalawa pa ay patungo sa imperial capital na hindi nasaktan. Naniniwala siya na malapit na silang makarating sa imperial capital. Sino ang taong iyon? Bakit napakalakas niya? Pabalik-balik si Wu Yan sa sarili niyang manor. Puno ng pagkabigla at pagkalito ang kanyang mukha habang sinusubukang hulaan ang pagkakakilanlan ng gwardya sa gilid ni Prinsesa Qi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang pagkakakilanlan ng gwardya sa tabi ni Prinsesa Qi. Alam lang nila kung ano ang hitsura niya. Hindi nila alam ang kanyang pangalan, kung ano ang ginawa niya sa nakaraan, o kung paano siya napunta sa tabi ni Prinsesa Qi. Sir, maaaring ang taong iyon ay si Huang Feng. Sa bulwagan, ang isa sa mga katulong ni Wu Yan ay nahulaan ng walang katiyakan. Huang Feng, kumunot ang noo ni Wu Yan. Pwede ba yun? Kanina lang nalaman ni Wu Yan ang tungkol kay Huang Feng, kaya wala siyang masyadong alam tungkol kay Huang Feng.
Ang alam lang niya ay lubos siyang pinagkakatiwalaan ng emperador ng Yuanfeng country at nagkaroon ng pambihirang relasyon kay Prinsesa Qi. Kung ano ang hitsura niya at kung ilang taon na siya, wala siyang ideya. Gayunpaman, nang hulaan ng kanyang aide kung ang bantay sa tabi ni Princess Qi ay si Huangfeng, ang unang reaksyon ni Wu Yan ay isipin na imposible iyon. Ito ay dahil ayon sa impormasyon mula sa mga tao sa harapan, ang lalaking yun ay nasa tabi ni Prinsesa Qi bilang isang gwardya. Higit pa rito, ang taong iyon ay nagmamaneho ng karwahe sa buong panahon, tulad ng isang kotsero. Si Huangfeng ay isang mataas na hinahanap na figure sa labas ng imperial capital. Paano niya magagawang ibaba ang sarili upang maging kotsero ni Prinsesa Qi? Higit pa rito, ang kabilang partido ay mula sa labas ng imperial capital kung tutuusin. May kaunting panganib pa rin para sa kanya na makapasok sa imperial capital. Sa makatuwid, mula sa pananaw ni Wu Yan, kahit na ang kabilang partido ay dumating, tiyak na magdadala siya ng isang gwardya. Iyon ay magiging mas ligtas pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, maliban sa gwardya na iyon, mayroon lamang Prinsesa Qi at Xiao Huan sa maliit na grupong iyon. Kahit anong tingnan, hindi ito ang kaayusan na dapat taglayin ng isang mahalagang opisyal. Sinasabi na si Huangfeng ay napakahusay. Kahit na humarap siya sa isang hukbo na may 10,000, siya ay makaka-address pa rin ng hindi nasaktan. Ang dahilan kung bakit ang bansa ng Yuanfeng ay mabilis na nasakop ang imperial capital ay may kaugnayan din sa kanyang makapangyarihang mga kasanayan. Higit pa rito, sinasabing siya ay napakabata at halos kapareho ng bantay sa panig ni Prinsesa Qi. Nagpatuloy ang aide. Ganun ba? Pagkatapos ng lahat, hindi masyadong kilala ni Wu Yan si Huangfeng. Ngayong narinig niya itong sinabi ng kanyang aide, medyo naghinala na siya. Di ba dumating na talaga siya? Kung siya iyon, medyo mahirap ito. Panipi, kung ito ay pumatay lamang kay Prinsesa Qi, sa kasalukuyang posisyon ni Wu Yan sa Great Lu Dynasty, hindi ito magdudulot ng labis na kaguluhan. Isa pa, palihim niya itong ginagawa. Gayunpaman, kapag ang bagay na ito ay may kinalaman kay Huangfeng, ito ay magiging mas mahirap. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay espesyal at siya ay lubos na pinagkakatiwalaan at nagustuhan ng emperador ng bansa ng Yuanfeng. Sa sandaling mangyari ang isang aksidente sa loob ng mga hangganan ng Great Lu Dynasty, ang bagong emperador ng bansa ng Yuanfeng ay tiyak na hindi ito pababayaan. Kahit na walang malinaw na ebidensya na magpapatunay na si Wu Yan ang may kasalanan, hindi pa rin makatakas si Wu Yan sa responsibilidad. Kung ang dakilang dinastiyang Lu ay nasa tuktok nito, hindi na kailangang matakot si Wu Yan sa bansa ng Yuanfeng. Kahit na pag-isahin ng bansa ng Yuanfeng ang imperial capital, hindi matatakot ang Great Lu Dynasty. Gayunpaman, ang dakilang dinastiyang Lu ay malinaw na wala sa kasukdulan nito ngayon. Higit pa rito, mayroon pa ring malalakas na puwersang rebelde sa loob ng mga hangganan. Ngayon, ang pangunahing misyon ng dakilang dinastiyang Lu ay alisin ang mga puwersang rebeldeng iyon. Kasabay nito, kailangan nilang mabawi ang kanilang lakas sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi sila makapagsimula ng away sa bansa ng Yuanfeng, na makapangyarihan na. Hindi yun magiging kapaki-pakinabang sa Great Lu Dynasty. Sa makatuwid, ayaw ni Wu Yan na gumawa ng isang bagay na madaling makakasakit sa bansa ng Yuanfeng. Kaya naman, nang malaman niyang maaaring sangkot si Huangfeng, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Wu Yan. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumuko na lamang sa misyong ito. Kung ang coachman, sa panig ni Princess Qi ay talagang si Huangfeng, nangangahulugan lamang ito na ang relasyon ni Huangfeng at Princess Qi ay mas malapit kaysa sa inaakala ni Wu Yan. 2 beses nang pinaslang si Prinsesa Qi. Mahirap tiyakin na hindi galit si Huangfeng. Higit pa rito, papunta pa rin si Prinsesa Qi sa kabisera ng imperial. Sa sandaling dumating siya sa kabisera ng imperial at natuklasan ang isang bagay na hindi karaniwan, napakataas ng posibilidad na panindigan siya ni Huangfeng. Hindi handang makita ni Wu Yan ang ganoong sitwasyon. Sa sandaling ito, tila nahulog si Wu Yan sa isang dilema.